Okay, 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 okay. Magandang gabi mga pare koy. Dito na naman kayo sa aking YouTube channel. Gabi-gabi tayo mag-upload para talagang alam nyo na, para talagang mabuhay ulit tong channel. Tsaka syempre na-miss ko rin kayo. Na-miss kong makapaghatid sa inyo ng mga video. Kasi ngayon, bali siguro mga kalahating taon maglalabas ako ng album. Kaya focusan ko muna tong channel para syempre at least updated kayo pag naglabas ako ng bago. Yung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mga pare ko, i-subscribe kayo at para updated kayo sa mga ilalabas ko na mga video. At ngayon nandito tayo para mag video reaction ulit dito sa battle ni K-Ram versus Zaki. Alam naman natin tong battle na to, talagang isa to sa mga naging number 1 trending sa YouTube. Yun, himayin natin yung battle na to. Napanood ko na to isang beses, tong battle na to. Ngayon, bibigyan natin siya ng reaction video kung ano yung ano natin. Yun, di natin papatagalin. Start na natin to. Game! Live ng Dentalica, syempre, sa mga kababayan nating OFW, especially sa mga tropang FBC Alcobar at Damam. Yung mukha ni Arik, oy, tigil mo na yan. Nagpapaawat din eh. 3GS yan, boss, para ka naman pabago-bago. Saudi, I love you. Hindi na sila nagkoitos, pero nag-usapan na nila. Pumayag naman silang pareho na mauna si K-Ram. Pakinggan natin unang banat, Zoning 16, K-Ram. Lagago ko. Ikaw ba si Zaki? Ang sweet ng Zaki. Tapos yung mukha ni K-Ram dito, talagang ano lang aasar eh. Yung champion ng Sanagan. Gustong gusto ko yun. Gustong gusto ko yung ganong deliver ni Klong ng ganong deliver ng jokes. Sanagan! Galing nun. Proud ka doon, iyong kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Tangina talaga. Pangalawang beses ko na ito napapanood, pero putang ina, galing na galing ako kay Ram dito kasi ang arte niya talaga dinideliver nung rhyming niya. Di mo tinalo si Rafian. Ikaw doon yung na-salvage. Bugbog at na-damage kaso mahirap talaga tibagin lalo kung may home court advisor. Gago! Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Gemarant. Tangina mo. Parang jokes na naka-bars yun ah. Galing nun. Di lang kento nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonants. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging consihal, edi consequence. Ganun ba? Dito nag-umpisa yun. Yung K-Ram na K-Ram na ang tawag dito, complete package dito nag-umpisa yung K-Ram na complete package dito sa na to, battle na to, Consequence. Dati ginawa ko rin yon, yung pangmamak ng Island Tribe nung nakalaban ko si Lipcram. Di ko rin alam ba't ko naisip yun eh. Bigyan ko kayo ng trivia kasi nung battle namin ni Lip, round 1, alam ko round 1, round 2 wala akong gagawin eh. Round 3, naisip ko na ano kaya kung ipaalala ko kay Lipcram yung pagkatalo niya, kasi yun yung masakit eh, yung sinasabi nilang nagkaroon ng anomalya doon sa sunugan eh.
Kaya ngayon, parang sinakyan ko yung issue na yon, tapos gagamitin ko yung style na tumalo sa kanya. Yun yung naisip ko na i-line mark yung style ni Zaki. Pero hindi yun kumbaga hindi talaga siya totaling hindi ko talaga totaling sinisira yung style ni Zaki. Parang kumbaga sa akin, ang inaano ko doon, ipaalala lang kay Undo kung paano siya natalo. Yun lang yun. Kaya ako naisip yung chocolate condolence. Doon ko naisip yun. Tas parang yun, sumunod-sunod na yata yung sumunod-sunod na yung mga battle na ginagamit na kay Zaki yun kada may kalaban siya. Baga naisip ko rin na puta, parang puta naging na ni Zaki tuloy, parang naging na sa kanya yun. Naging pandarag na sa kanya yun. Pero isa to, gustong-gusto ko rin to si K-Ram nung ginamit niya yung style marking kay Zaki. Wait lang mga kosa, parang malakas na naman yung audio natin kasi binabasa ko yung mga comment nyo eh. Baka masyadong malakas ng audio natin, hinaan natin konti. Sa headphone. Okay. Game. Speaking of consequence, harapin mo tong consequences. Malamang kukulubot yung rounds na parang courting pesos. Style niya, tagilid yung mouth, tas konting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Putang ina. Gandang rhyming. Courting pesos, konting anges, 40 pesos. Tangina talaga, pinapamukha kay Zaki rito na eto yung style mo. Tangina, kinikengkoy ko lang. Parang ganun yung anong gustong palabasin ni K-Ram dito eh. Kinikengkoy ko lang tong style mo. Galing. Siya si Zaki! Ang may-ari ng Baby Jack Apparel! Tangina talaga. Ayun nga, kahit napanood ko na to, pag naano ko si K-Ram dito mag-deliver ng mga lines niya, putang ina, ang benta pa rin talaga eh. Baby Jack Apparel. Tangina, kaya kahit aminin nyo man o hindi, isa to sa mga tumatak talaga na mga linya ni K-Ram sa battle na to. Yung kung paano niya i-deliver yung jokes niya ng ganong kaarte. Alam naman natin, puta, kahit ako joker ako, pero pag pinapanood ko si K-Ram bumatel, tangina, nabibilib pa rin talaga ako dyan. Galing. What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka? Di mo man lang ba naisip sa akin kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-Baby Jack Apparel, tas gumaganon-ganon. Ganyan kakabaduy! Tipong nalalasing sa root beer. Ingatan mo yung design mo, ha? Baka gayahin ng musgir. Pambata, no? Pambata yung design. Utang, kunin ng moose gear, no? Kagoy. Pero bilang suporta, bibili ako ng Baby Jack mo, tol. Lilibre ko lahat ng rider, sino walang pamunas ng motor. Tangina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng tiket? Ang angas, no? Ang angas ng pagkakaano niya, eh. Talagang buong-buo yung loob niya na ako ang dahilan, di ba? Tangina, hindi yung mga naka-line up na iba dyan. Ako lang. K-Ram, eh. Di ba? Paldo na naman ang paring Riam ko. Laki na naman ang kita mo. Pero request ko lang sa'yo, boss.
balik mo na yung linya ko. Ikaw, kampiyon ka sa tingin mo? Ganon ba, Saki? Ngayon ka magmalalim, pues. Baon ka, Saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganon ka, Saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. O hindi ko pinali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Hindi tugma sa'yo. Yung pala yung dahilan kung bakit parang binitin niya yung rhyming. Dahil pagtutugmain niya yung hindi tugma. Pagtutugmain niya yung hindi tugma, yung pagiging kampiyon ni Zaki para sa kanya. Galing nun. Get out of my face, slant boy! Slant boy. Yun, round 1 ni K-Ram, lakas nun. Sunod-sunod na punchline, tsaka mga jokes na ang lalakas. Mula dun sa slant rhyme na kinengkoy. Lakas nun. Solid yung round 1 ni K-Ram. Tayo kay Zaki. Una banat! Pakinggan natin, Zaki. Yabang mo ah. Huwag mo nga akong kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman. Tangina, no? Casual na casual eh. Alam mo yun, parang nag-uusap. Huwag mo ako kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman eh. Tangina, casual na casual eh. Parang walang ibang tao. Alam mo yun, dalawa lang sila. Parang ganun eh. Tapos, nilalait pa yung brand ko, Baby Jack. Yung sa kanya, chillionaire. Wak ang puta, chillionaire. Tapos yung may-ari, hampas lupa. At saka, kino-question mo yung pagcha-champion ko. Ako, wala na ako dong problema. Ang mahalaga, nasa akin na yung pera. Yun talaga pinaka-importante ron, di ba? Nasa na yung pera. Kahit magtalo-talo kayo dyan, nagamit ko na yung pera. Diba? Naipampuhunan ko na. Tangay na, marunong na ako mag-rebat ng 3, putang ina. On the spot pa lang yun. Torite na. Scary voice. Si K-Ram lang kalaban. Kaya siguradong sosoplakin. Parang tinapat nyo si John Jones kay Jonah Renz. Tangina mo. Kay Jonah Renz, no? Putang inang yan. Ganda nun, gandang ano nun. Gandang ano nun, halimbawa. Magtawag na ng kampe tsaka responding mabilisan. Kasi wala akong pake kahit ex-boyfriend ka ni Lip Cram. Nagsulat man ng mabuti tsak dehado mga multi mo. Paano mo ko tatalunin kung tinalo ka ni Unico? Putang ina. Paano mo ko tatalunin? Kasi putang ina, alam ko binadibag ni Zaki si Unico sa sunugan. Panood ko yun. Tangina, sunod, i-review natin yon yung battle na yun. Tinalo ni Unico si K-Ram. Kung tinalo ka ni Unico, ganda nun. Di nag-i-evolve yung talent, skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-ilonggo accent. Pang newbie mag-rap, tong uhuging panggap, puro multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Si Zaki talaga pag nagmumulti, napansin ko yung kay Zaki pag nagmumulti, hindi siya nagpa-punchline talaga ng gas-gas na linya. Pag nagmumulti siya. Kasi ako bihira ako magmulti, pero may mga naririnig kasi ako nagmumulti na parang alam ko na yung kababagsakan ng punchline. Alam ko na kung saan tutugma. Pero si Zaki, nagmumulti siya pero yung pinaka-punchline niya, parang hindi talaga predictable. Doon ako nabibilib kay Zaki pag nagmumulti si Zaki. Hindi na rin nakakapagtaka dahil si Zaki, baga, maano siya sa English eh. Baga, alam mo yun,
marami talaga siyang pwedeng gamitin pagdating sa multis. Kaya ang galing ni Zaki. Ubod ka ng dope? Wak na nga yung mga written tapos puro ka pa choke? Kakampi mo buong pangkat, taga-ambag sa versot lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Tangina mo. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Kasi puro choke si Kayram na itong mga huling laban niya eh. Itong mga, mga nakaraang laban niya. Ito sinisilip na ni Zaki yung, sabi, nagpapasulat daw. Tsaka yung panay choke na itugma niya dun sa, nagpapasulat tsaka tamad mag-memorize. Binuking na ni Castillo pagpapasulat nyo, kaya bistado ka na. Anong silbi? Binuking na ni Castillo! Tangina mo, Castillo! Hudas ka! Gagoy, no? Hindi, shoutout kay Castillo. Tangina. Baka hindi nyo napapanood laban namin ni Castillo, putang inang. Ano yun, masyadong mainit yun. Galing. Ng taga-sulat mo, kung yung taga-sulat mo, tinalo ko na! Putang ina mo. Masyadong dominante si Zaki rito. Masyadong dominante. Talagang hindi siya nagjo-jokes dito. Talagang puro bars yung dala ni Zaki rito sa round 1. Tara, tuloy natin. Dati palagi tong ganado. Ngayon, tamad na siya mag-rhyme. Parang sawa na siya sa life. Lagi kasing sira yung motor niya, kaya nawala na siya ng drive. Siya si Kayram Pinyaga, isang lame na binata. Walang silbi sa bahay, puro games at hilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas biglaang matutulog. Parang eto yata yung may nabasa lang ako sa Facebook parang kay JB Labrador yata yun. Yung sinasabi nilang etong linya na to na parang nagkaparehas o sabi kinuha, ginaya daw o nagkaparehas. Kasi ako fan din ako ng mga stand-up comedy. Fan ako ng stand-up comedy lalo na ni Alex Calleja. Sobrang fan ako noon. Sila JB Labrador. Kaya pag ako may naririnig akong mga jokes nila, tapos naririnig ko sa isang MC sa flip top, alam ko agad kung ni-reference nila yon o ginaya o kinuha, alam ko agad eh. Kasi fan ako ng stand-up comedy. Pero etong sinasabi nila, hindi ako sure pero parang ganun kasi rin yung pagkakasabi ni JB Labrador doon. Sa iinom ng cobra tas biglaang matutulog. Pero kasi yung alam ko yung kay JB Labrador, iinom ng cobra tas tatambay. Parang tatambay sa bakery. Alam mo yung umiinom ka ng pampalakas tumambay. Parang ganun yun eh. Hindi naman siya ganun ka pero mali natin nagkataon lang. Yun yung napanood ko rin sa sa Facebook. Weak mong engot, tinipid yung effort, porket sinabi ni Arik na di ganun kahalaga yung win-loss record. Madalas yan tamarin kaya wala na sa hulog. Wala pa ngang nararating nawawalan na ng gutom. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo kaya... Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo basta tumiif na lang. Burara ka sa karir pati sa iyong writing. Napabayaan mo na rin pati iyong hygiene. Sa mga music video, ang angas ng drip. Laging mukhang mamahalin. Yung tema ng music, napaka-sweet. Pero mukha siyang maasim. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka trip ng chicks. Yung ngipin niya sa harap may nakadikit na Mr. Chips. Bago ka mag-bars at schemes, bro, brush your teeth, bro! Kaya, paano mo ko ma-outclass kung hindi mo magawa kahit magmumug lang ng mouthwash? Tartar niyan, 6 na layer. Grabe yun, yak. Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Yung mga staff ng Wish Bus, lahat sa'yo naaanoy. Kasi tang ina, yung mic nila hanggang ngayon nangangamoy.
Tangina. Gago no? Sobrang dirty nito ni Kupal, Iwi. Gustong mag-XB kasi kung mag-toothbrush, yearly. Yearly yung kanta ng XB. Yung kada taon. Yun yung ni-reference ni Zaki rito. Gustong mag-XB. Kasi laging kasama ni K-Ram yung XB. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas? Gusto mo maging si Flo G porket ngipin mo may pastillas? si Flo G, may 3 milyon sa bibig. Si K-Ram, puro tinga sa bibig. Last, magmiminti sa mga pyesa pagkat wak mga rhyming. Ang tingin ko sa'yo, K-Ram, pampaganda ng standing. Round 1 ni Zaki. Ina, masyadong seryoso si Zaki rito. Puro bars dala niya. Round 1. Iskoran ko to ng siguro 8-7 kay K-Ram. 1 puntos lang. Kasi kay K-Ram mula umpisa pa lang, mula pagpasok hanggang panapos, ang ganda nung mga binitawan ni K-Ram doon, lalo na yung pangmamak niya ng slant rhyme. Tapos yung mga punchline niya doon na hanggang sa dulo, sumasapak din talaga yung mga baon niyang bara. Kay Zaki kasi parang sa round 1, ang lakas ng mga rebat ni Zaki doon. Pero pagpasok nung round 1 ni Zaki, hindi pa ganoon ka solid yung mga ano niya. Hindi, yung round 1 ni Zaki, solid yung mga pagpasok ng linya niya, puro solid. Dito sa patapos ng round 3, parang medyo lumaylay siya. Hindi katulad kay K-Ram, mula umpisa hanggang panapos, consistent. Kay Zaki, ang lakas nung rebat pagpasok ng round 1, pero itong bandang panapos, hindi ganon kalakas yung mga binitawan niya. Tapos parang nag-stutter pa siya. Doon mismo sa angulo na nagcho-choke si K-Ram, parang nalito siya ron. Kaya kumbaga kung mas malinis na round 1 performance kay K-Ram, Zaki puro bars, pero parang mas effective si K-Ram dito sa round 1 nila. Sa akin K-Ram yun. Putang inan to. Uminom daw ako ng Cobra tas natulog. Wala kang pakimen. Uminom ako ng Cobra tas natulog para mas lalong wala akong gagawin. Yun din yun. Isa yun. Dalawa kasi siya eh. Ito naman yung kay K-Ram. Kasama rin yun sa jokes ni GB Labrador. Pero hindi yun yung eksaktong linya. Parang siguro kaparehas lang din o nagkataon lang na parang ganon. Yun. Kasi tinapik din nila GB Labrador to eh. Nung alam ko guest nila si Enigma. Yan, yung ano na yan, yung lines na yan. Yun yung mga naging issue dito sa battle na to, na may kinuha daw silang lines sa mga stand-up comedy. Siguro yun. Tuloy natin. Tangina mo, inaasar mo ba yung XB? Naiinggit ka, boss? Palibhasa, nakikisaw-saw ka sa eksena habang nakakabanding ko. Dasos. Round 2 game? Yeah! May napanood akong laban mo sa rap lines. Sabi mo, ayaw mo sa flip top kasi puro squatter nandito. Sinungaling ka po. Wala ko sinabing ganun. Putang ina. Nag-react si Zaki, tas nag-react din si sinungaling. Tang ina, sagutan sila no? Tang ina, galing no, napasagot niya si Zaki. Tang ina, na ano niya agad. Nung pagsagot pa lang ni Zaki, sumagot din agad si Kero. Sinungaling ko. Di ikaw na may magarbong shelter. Pero nung natapos yung sunugan, yung flip top, ginawa mong evacuation center. Ang tigas ng mukha mo.
Tigas ng mukha mo. Isa yan sa gusto-gusto ko kay Ram. Kung paano niya pinapamukha sa AMC yung lines niya. Gusto ko yan. Lalo na yung mga laban niya ng quarantine. Galing ni Ram doon. Sabi niya kay Plaridel, Mongoloid na kung mag-rhyme bobo. Boring guy na kung mag-rap slow-mo. Ikaw ay overhype na parang Kai Soto. Seryoso? Sariling kababayan binababa mo? Awit ka? Kala mo talaga may arit siya? O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ooh! Orlando Magic. Galing. Parang pinapalabas ni Ram dito na wala ang karapatang husgahan si Kai Soto kasi putang ina si Kai Soto, tingnan mo naman ngayon, nasa Orlando na. Gandang silip din nun. Ikaw nga'y kang karot ka maglaro. Mayabang si Klong talaga pag basketball, mayabang. Magaling kasi to si Klong eh. Kang karot ka maglaro. Kaya wag kang feeling buy. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao, wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? Okay lang yun. Imbis na NBA, no? NBI. Utang ina mong galing din nun ah. Gago eh. Tinitignan pa eh. Tang ina mo ka ah. Napatapik na rin si Saki. Tang ina. At di ba member ka ng Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad. Moro Beats. Moro Beats kasi grupo ni Zaki. Yung sinasabi ni Ram di nawawalan ng lakad. Yung parang yung pinaka content lagi nila ng music video ron is naglalakad sila. Yun yung laging ano nila. Yun yung laging concept nila. Pero tangina, ang angas nun. Pag napanood nyo yung mga music video ng Moro Beats, sila yung pinakamagaling na nagbo-boom bap dito sa Pilipinas. Moro Beats. Yan yung sinasabi ni Ram dito. Di nawawala ng lakad, no? Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. Ang galing nung ano yun, no? Andudungis, tas antutulis. Mga nakatopless. Kasi pag nag-ano kasi sila dun, mga wala silang pantaas eh. Talagang nire-represent nila yung Pilipinas. Kumbaga, syempre, ano natin yun, nature natin yun. At nasa kalsada, mga nakaubad. Ano, ang tutulis ng mga koko, no? Kaya pala nag-vlog ka na lang. Ikaw na mismo nangayaw. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Grabe yung viewers mo, 83. Iti-3! Ina mo! Galing nung ano eh. Galing ng pagkabanggit eh. Iti-3! Solid ang fanatics. Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Pinayflix! Baka di nyo pa alam yun. Huwag nyo nang alamin. Puta, ina. Bastos yun, bastos! Dun. Suggestion lang. O, di ba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lady Guard. Gano'n na gano'n kasi yung mga title dun eh. Ewan ko lang kung si
sa mga viewers ko dyan, baka nakakapunta kayo sa website na yun. Ganun na ganun kasi yung mga title dun eh. parang may title ako nabasa dun na, ano? Si Susan, gabi-gabing pinapasahuran. Parang mga ganun, pero gabi-gabi siyang inaano. Di ko malaman kung rapper, siguro rapper din yung mga nagta-title doon. Kasi yung mga title doon ang kukulit eh. Galing nun, Lady Guard. Sabi niya kay M-Site, 3GS nung round 1, 3GS nung round 2, pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Anong lasa? Paalala ko lang ha, nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi ka pumareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Oh! Damn. Muntik matumbang preso, lata. Alam naman natin yun. Tangina, posible hindi nyo nalaro yun. Yung tumbang preso yun yung ano, agawan bola. Yung tumbang preso yun yung ano, may lata. Tapos mag-uuna kayong makuha yung kung sino unang kakakain. Hindi, yung paano yun ang tsinelas. Yun yung tumbang preso. Galing nun. Kasi si Zaki, sabi kasi nila nakulong daw si Zaki. Kaya parang sinasabi niya muntik matumbang preso. Ang galing nun. Sa lata. Nakunik niya yun dun sa angkan. Nakunik niya sa kan. Tapos sa tumbang preso dun sa lata. Ang galing ng pagkakagawa ni Kairam dun. Solid. Chinilasin kita dyan eh. Putang ina, may ano pa, may filler pang ganun. Chinilasin kita. Ano itatanggi mo? Sige amigo, deny mo. Uubusin ang kan. Ulul, ubusin mo naman ang nido ni Saito. Pati si Boss Arik gusto pagatasan. Talagang ang adik kamen. Gago, pagtapos ng battle na to, wala magbabago sa TF mo. 1-6 pa rin. At last, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik. Kasi nilabas mo yung gigil sa sarili ko. Pero kahit palagi mo akong tinatarantado, boss, hindi ako magbabago. Parang DP mo. Tangina, lakas. Mas malakas nung round 2 ni Kairam kaysa dun sa round 1 niya. Dito halo. Bars tsaka jokes magkasama. Lahat ng bars pasok, lahat ng jokes pasok. Mula ganun pa rin, mula umpisa hanggang dulo. Ang lalakas ng binitawan ni Kairam dito, dun kay Zoto, kay Soto, kay ano pa ba to? Itong dulo. Itong tumbang preso sa NBI. Galing ng round 2 ni Kairam. Mas malakas tong round 2 niya kaysa dun sa round 1. Pakinggan natin round 2 ni Zaki. Para banat, pakinggan natin! Sir Arik, salamat daw kasi nilabas mo yung gigil niya. Ako naman, nawala yung gigil ko. Tsaka nilalait mo yung Moro Beats, lakad ng lakad. At least malakas pa rin dating. Yung Moro Beats, kahit ganun yung music video, at least hindi na ban sa gang squatting. Oh! Mga squatter! Mga squatter. Squatting! Ang ina mo, Kairam, squatting ka. Natututo na talaga ako mag-rebat eh. Dito pa nag-practice mag-rebat eh, no? Putang inang galing eh. Si Kairam, tangina, napakahusay niyan sa pagbabasketball. Pero pag andyan si Shernan, inuutusan lang. Nakaka-bad trip yun. Pero star player yan ngayon. Kaya lahat panis. Star player na amoy. Star anis. Player na player yan si Gago, kaya lahat takot na. 5 AM, wala pang hilamos, nasa court na.
Punong-puno yan ng energy. Sobrang competitive, nilupusan yung referee. Pero laro nito, pambata. Puro dribble ang kanyang style. Sobrang lakas ng tama, nagsispin move, walang bantay. Yung moves ko, parang performance ni Jokic. Yung moves mo, parang crossover ni Jovic. Putang ina mo, naalala ko na naman yung picture na yun ni Jovit. Putang ina. Rest in peace kay Sir Jovit. Naiwan dito yung crossover mo. Tang ina. Galing. Eto, parang nag-uumpisa sa joke si Zaki dito. At ang topic niya ay basketball. Nag-uumpisa sa ito ang lakas na itong ano niya. Itong Jovit. Pag nasa court, ba't wala yung boss? Pag nasa court, saksakan ng galing, unstoppable. Pero sa iyong battle rap career, you drop the ball. Ikaw ay pastime lang, kaya masyadong binasic. Mas fragile pa kaysa kay Anthony Davis. Basketball player ka, di ba? Yung motto mo, ball is life. Eh bakit yung balls mo di makabuo ng life? Putang ina, nakonect niya yun dun. Nakonect niya sa basketball. Yung sinasabi nila laging, ano si Kayram, baog. Baog ang tigas, baog. Yung sinasabi nila laging hindi makabuo si Kayram. Tangina, nakonect ni Zaki sa basketball. Ang galing nun. Pasok yun, pasok. Pasok? Basketball? Pasok? Putang ina mo! Ulol. Oo, baog yan. Kaya dahan-dahan siyang na-burnout. Problemado araw-araw kasi mababa kanyang sperm count. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit Sperm count, pasok pa rin sa basketball yun. Ano pa rin yun? Count, di ba? Parang di pa rin umaalis talaga sa basketball to si Zaki. pa lang siya, may dalawa na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may dalawa na siyang anak. Si Kayram, pag nilalabasan, putya, dalawa lang yung patak. Tangina, 2 patak lang, no? Tangina, parang ano yun, joy yun, 2 patak lang kailangan. Jokes na binabaybay ni Zaki rito, pero ang galing. Bars tsaka jokes din. Talaga na pagsasama niya, ang galing. Babae mo, palagi mong i-check. Baka iwanan ka niya bukas. Kada tapos nyo daw mag-sex, di na kailangan ng pamunas. Bubuntisin na lang yung kanyang partner, di pa kinaya. Kung ako partner niya, palagi siyang buntis, parang iabila niya. Ooh, puta. Iya Villania, asawa ni Drew. Kasi lagi kasing buntis yun si Iya Villania. Parang meron na yata silang 4 or 3 anak ni Drew. Galing nun. Gandang gandang linya nun. Nandito pa rin siya sa hindi magkaanak. Lakas nun, Zaki. Ang malas naman ito ni Kupal. Tila na wala ng lahat. Wala ka na ng mga magulang. Di ka pa magkakaanak. Ito na. Parang brutal na to, Brutal na tong binabaybay ni Zaki. Dinamay na yung magulang. MCing kawawa, disabled that week. Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Woo! Putang ina mo! Galing! Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Putang ina, mga punchline ni Zaki rito, sunod-sunod. Lakas. Nag-umpisa sa jokes na malakas, tapos etong malalakas na bars. Na 2 topic pa lang,
basketball, tsaka itong sinasabing baog si Kayram, dalawang anggulo pa lang, pero ang lalakas na ng mga binabato ni Zaki. Galing. Solid. Tsaka puta, ang ganda nung pagkakaano niya. Ganda nung pagkakahalimbawa niya. Yung pagkakaano niya na buti pa si Efren, may bata. Si Jason, may kid. Bata, tas kid. Galing nun. Finishing. Walang mabubuo sa tiyan kahit pumatong siya maghapon. Huling testing niya ng ultrasound, putya yung album pa ni Marlon. Tangina. Album ni Sir Looney. Ano yun? Ultrasound. Yun yung album ni Looney. Paborito ko rin yun, yung album na yun. Putang ina. Kaya, anong silbi ng mga bara mo na tekniko? Kung hindi na gumagana iyong testicles. Tangina. Eto na. Putang ina. Sunod-sunod punchline ni Zaki rito. Galing. Shit, ang lungkot niyan. Di kayang mag-anak. Sa sitwasyon mong yan, kailangan mag-adapt. Oh, putang ina mo. Kada 2 lines, may suntok. Putang ina, kailangan mo mag-adapt, mag-ampon, tsaka yung isang meaning ng adapt. Galing. De, tama lang din yan para di na dumami yung lahing pinyaga sa mundo. Kahit maka-impluensya ka ng maraming rapper, di mo masasabing galing sila sa tamod mo. Oh, lakas din nun. Kasi kaming mga MC, kapag may gumagaya sa amin, sinasabi namin galing sa tamod namin. Yun yung ano ni Looney. Kaya putang ina, galing nun. Di ka magkakaanak kahit isa. Di mararanasan yung ganon. Yung anak ni Irish sa iba, isipin mo na lang na sa'yo yun. Tangina mo. Lakas ng round 2 ni Zaki. Galing. Tangina, sunod-sunod mga punchline. Tsaka yung dalawang topic lang mula sa basketball, tapos na i-connect niya doon sa balls, sa bayag, na hindi nakakabuo ng anak hanggang sa natapos. Dalawang topic lang, puking ina. Alam mo yung mula sa basketball, biglang nag-crossover papunta doon sa bayag. Hindi, mapunta doon sa pagkabaog ni Klong, puking ina. Ang swabe, ang smooth ng pagkaka-switch ng topic. Galing ni Zaki rito, lakas ng round 2 niya. Mas malakas ng round 2 niya kaysa sa round 1. Round 2 ni Kayram, malakas din. Pero yung kung babasihan ko sa dami ng malalakas na punchline, maraming binitawan si Zaki dito sa round 2. Malalakas din naman yung binitawan ni Klong, pero parang siguro mga jokes malalakas talaga, lalo na yung Lady Guard, yung 83, ang gaganda nun. Itong round 2 style clash ulit, pero parang mas naging effective dito si Zaki. Sa round 2 bigay ko tong kay Zaki. Iskoran ko to ng 9-8. 9 kay Zaki, 8 kay Kayram. Lakas nung round 2 ni Zaki. Pakinggan natin round 2 ni Kayram. Ang ina yun na yun. Buo ang kalahati ng rounds, puro baog. Tangina, barok kamin. Porke wala pang anak, baog na. So ibig sabihin, baog ka rin. Sim. Ganda nun, hindi porket walang anak, baog. Siguro hindi pa ready si Kayram. Hindi pa siya ready maging daddy. Bata pa ako eh. Tanginan to. Mga sinasabi mo, nasosobrahan ka na sa boka. Nasobrahan ka na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Para naman patunayan hindi baog po tayo naman bubuntis ng lola, no? Buntisin ko lola mo. Ang ina mo, para malaman mo hindi ako baog. Tangina, kaso lola na yung Klong. Paano mabubuntis yun? Puto, sarado na yung nun, matres nun. Gago talaga si Klong eh. Sumusobra ka na, kanina ka pa, ha?
Gago to eh. Round 3 game! Yeah! Isa pa, game! Yeah! Putang ina, lakas oh. May isa akong linya niyang paborito na sinabi niya kay Lip Cram. Sabi niya, palagi kang laglag sa isa buhay kasi kulang ka sa talent. Gusto mo mag-champion ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin! Wak, wak, wow, 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 wow! Pagcha-championin pa daw. Paalala ko lang ha, tinalo ka ni JD sa unang round. May linya pa siyang, mapipilayan tong pinsan parang di Marcus Cousins. Tangina, pag kinukupal talaga ni Kairam yung line ni Zaki, poking ina, lakas ng dating eh. Ine-exage siya. Di Marcus Cousins, ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Oh, tangina, magka-connect. Cousin, tas uncle, galing. Ganda nun. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Oh, tangina. Niece, uncle, cousin, parang pamangkin, tito, tsaka pinsan, no? Tangina, galing nun. Relative injury bars, mother father. Relative injury bars, no? Kanina basketball tinapik ni ni Zaki. Eto, tungkol din to sa basketball, pero sa lines ni Zaki. Relative injury bars, mother father. May mother father pa pala yun. Tangina ka, nakalimutan ko yung linya. Gago ka kasi masyado kang pabida. Tapos, tangina mo, masyado ka nang sumusobra. Alam mo, itigil mo na yung ganyan mo, naaangguluhan mo na ako kakadroga. Tanginang to, masyadong pabibo. Nalilito ako kasi baon ng hininga mo. Freestyle na si Kairam dito, nag-freestyle. Nakalimot na naman. Klong, galing-galimot ka talaga, Klong. Fuck! Tangina mo ka na mag-fake joke! Hinilot! Hinilot eh, no? Tangina ka! Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito Wait lang, ha? Game. Baka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Ito na pala yun, yung pinaparo din yung linya ni Sinyo. Ito na, dito pala nag-umpisa yun. Dito pala yun sa pasarapan ng ulam. Tangina, may bars ka! Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. Tangina talaga na ito ni Klong. Yung titulo na sinasabi ni Klong, yung pagiging champion ni Zaki sa sunugan. Pero nakikitira lang siya sa otits niya, no? May titulo ka, nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang! Naging multi-cab driver ako! Tangina, inangas yung pagiging driver ng multicab, no? Tangina. Galing.
maraming nagpaparody ng lines pero sa lahat ng napanood ko, ito yung pinakamagaling na pinaroding lines. Ito yung kay Sinyo, yung ginawa ni Kairam. Marami na, kahit ako nagpaparody ako ng lines pero ito yung pinakamalakas na pinaroding lines, yung kay Sinyo. Ang ina, multi-cab driver, no? Hindi kita gusto kalaban! Umalis ka na dito! Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino! Oh! Tangina mo kasi inyo, nandiyan ka pa naman. Mukhang alam na naman! Oh, tangina, para sinabi ni Sinyo. Mababang level ka pa, Kairam, di ka pa uubra. Tangina, nilapitan pa! Tao yung tinutukoy ko kung sino! Di ko na para pangalanan, boss! Ilabas mo si Duma! Nagulat din si Sinyo Putang ina, naka-ready na sumuloy. Tangina muklong ako pala inaamo Putang ina, bandang uli bumagsak kay Duma. Putang ina mo, nananahimik si Duma. Siguro na mga gabi na to, naagat ni Duma yung mukha niya. Lagi na itong inaano si Duma Puta, pati laban niya kay kay Plaridel yata. Yung puta, lagi niyang tinitira si Duma. At last! Kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay, para sa akin ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay. Oh, tang ina. Lakas ng ender ni Klong. Lakas ng parody na yun. Lakas ng pinarody niyang lines na yun ni Sinyo. Galing, tang ina. Tsaka ang ganda ng pagkaalagay niya. Talagang pang ender din. Putang ina. Galing. Kahit nag-freestyle may oras na nag-freestyle si Kairam, okay din yun. At least hindi siya yung choke na sobrang tagal na nakahinto. Si Kairam nag-freestyle, okay pa rin yun. Galing. Ito pinakamalakas na round ni Kairam, itong round 3. Pakinggan natin round 3 ni Zaki. Yo. Bubuntisin niya daw yung lola ko. wala pang rhyming, puta, kakasabi pa lang, bubuntisin niya raw lola ko. Nagdroga ka ba? Di mo nga mabuntis yung asawa mo, yung lola ko pa. Tang ina mo, lakas ng rebat na yon. Nirebat ni Kairam yung tira ni Zaki kanina. Tapos nirebat rin ni Zaki tong rebat ni Kairam. Tang inang galing. Lakas. Tang ina nito. What? Sobrang weirdo. Di ka manalo sa sarili mong punchline, ginamit mo pa yung punchlines ni Sinyo. Mga bentard lang, wait lang. Freestyle muna. Sige, bakit ka naka-shades? Tayo naman gusto mo mag-freestyle si Zaki freestyle. O sige, freestyle muna. Bakit ka naka-shades? Ang inang galing Kahit magpaka-aggressive pa yan dyan, di pa yan deadly. Sa lahat ng mga 3GS, siya yung pinaka-friendly. Sobrang dami netong friends. Pinakamaamo sa pangkat. Pag nakikita niya ako sa event, biglaan niya akong hinahag. Nagyakapan pa no? Si Klong talaga, totoo. Real talk yun. Pinaka down to earth na MC. Kaya kanyang pakisamahan ng totoo kahit bagong magkakilala pa lang kayo. Kupal yan si Klong, pero puta kami lang. Alam mo yung kami lang nagkukupalan pag magkakasama kami. Pero sa ibang tao, mabait talaga yan si Klong. Kaya niyong
talagang tunay na kaibigan si Klong, kaya kanyang kaya kanyang i-approach ng solid. Bait yan si Klong. Kitang-kita ang galak na sa mukha niya lumitaw. Sobrang higpit ng pagkahag, tas ang tagal pang bumitaw. Si Kayram sobrang bait, kaso minsan medyo diretso at honest. First time ko siyang na-meet, nagkwento na ng personal problems. Kwento yan ng kwento, sobrang daldal nito ni Boplax. Sa sobra niyang daldal, kaya niyang mag-isa mag-podcast. Sa pakikipagkaibigan, Kaya lang, may sumilip. Kala siguro nanonood ako ng porn. siya'y eksperto dyan. Friends niya yon, tapos friends niya yan. Pero di ako maaapektuhan kasi a friend to all is a friend to none. Dati solid to sa 3GS. Sila magbe-bestie. Wala pa ako masyadong naririnig na malakas na suntok ni Zaki. Bukod dun sa rebat. Tuloy natin. Unan, mas gusto niya nang sumama sa XB. Si Lipram, palagi mong kasama nung madaming ganap. Kaso bigla ring iniwanan nung nag-panic attack. Ilalabas ko pagkawak mo, wala sa isip ko mang uplift jack. Masasaktan sa barko tung mahilig na mag-jump ship. Biglang iniwan niya si Lip. Grabe na to. Palipat-lipat ka ng team. Tangina mo! Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Kaso plans niya nag-flop. Si Mot nagkagig sa Thailand. Ikaw bantay ng shop! Si Mot nagkakagig sa abroad. Ito, tamang dribble sa court. Kala mo, di ko alam yung sikreto nyo ni Tomas? Ulol, wag ka nang magpanggap. Halata ka na kay Ram. Pag walang customer sa shop, madalas yan mag-anal. Porket si Mot yung naging katandem, siya'y nagpipiling perfect. Tanga, ginawa ka niyang katandem para may tagabitbit ng helmet. Lagi mong pinopromote. Parang puro joke si Zaki rito Puro jokes yung binibitawan niya. Ang inyong tambalan, pero pag may 2x2, ang kampi mo si Slakwan. Sa Mick and Chill, si Mot, si Mick, si Kayram, si Chill. Yeah, chill no? Masyado kang mahangin. Stig ka ba? Wala ka nang makain? Chill ka pa? Maayos mang asintahin, hindi masasapol yung target. Kung ikaw ngayon yung chill, yung kinalaban mo, cold-blooded. Chill lang yan, pero ang daming pinlastic. Chill daw siya, pero palaging impulsive. Wala kang killer schemes at saka discipline. Kaya sa Mick and Chill, ikaw yung weakest link. Putang ina mo. Ganda nung rhyme scheme na yon. Pagkabanggit niya pa lang wala ang killer scheme. Biglang pinakitaan niya ng ganong scheme. Tang ina mo, galing. Magpasagip ka na sa mga kaibigan at tribe. Wala kang thrill, kaya sa akin ay sawi ka na bye. Itong si Chill, gagawin kong malamig na bangkay. Congrats. Ay, clean ang round 3 ni Zaki. Yun na pala yung ender niya, Round 3 kay Ram. Malinis para sa akin, round 3. Kahit nag-choke siya ron, nabawi niya yung momentum niya. Naiklian ako sa round 3 ni Zaki. Tapos halos puro jokes yung binitaw niya rito. Pinakamalakas niyang round 2. Yun. Para sa akin, round 1 kay Ram, round 2 Zaki, round 3 kay Ram. Solid, nag-enjoy ako rito sa battle na to. Yun. Maraming salamat. Hanggang dito na lang, mga pare koy. Maraming salamat din sa flip top, syempre, kay Boss Arik. Maraming salamat, boss. Panalo tayo rito sa battle na to. Ang galing yung dalawa. Congrats sa inyo, Zaki, tsaka kay Ram. Kaya hindi ako nagtaka na kung bakit 1 week na number 1 trending to. Yun, hanggang dito na lang. Peace out, mga pare koy.